worship the Lord this morning. Hallelujah, oh God. We worship you, oh God. We could sing of your love forever, oh God. We thank you for another day, Panginoon. Thank you, oh God, for waking us up as we have our morning prayer. Lord, be with us, oh God, this morning. Hallelujah. Lord, we feel like dancing, oh God, this morning so that we worship you, oh God, Lord. Papuri, oh God, at pagsamba namin, oh God, sa umaga nito. Hallelujah. Continue to worship you, oh God. Oh, I feel like dancing. I know, but when the world has seen your light, they will dance with joy like we're dancing now. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. Sing of your love.
worship you. We glorify your name and we exalt your name this morning. We give you back all the glory and honor and praises in your name alone, in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, everyone, and a blessed day, Saturday for all of us. 2 days from now, we know that we will going to celebrate, they said it, the most wonderful time of the year, which is Christmas Day. Christmas Day. Pakisabi niyo po sa inyong kasama, Merry Christmas po. Yan. 2 araw na lamang po at tayo ay magdiriwang na ng Kapaskuhan. Okay? I want you to read one verse from Isaiah chapter 9, verse 6. It says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end." Makikita po natin, ito po ang pinakaregalo ng Diyos sa atin. No? Pangakong Mesiyas na kanyang ibibigay sa atin. And you can see that God, out of His love, He sent forth His only Son. And this morning, we will going to discuss the greatest gift. We're going to discuss the greatest gift God has given us. And this is love or pag-ibig na tinatawag. Sino ba sa atin dito na marunong magmahal? Alam ko lahat tayo ay meron nito sa puso natin. One way or another, we have that love inside of our heart and let it come out and show to all the people. So, our topic for today is the mark of Christian love. Yan, napakagandang topic po nito. At magtatapos na po tayo ng 2023 and we will going to celebrate Christmas Day. I want you to know this, that love that God has given us, dapat ay makita sa atin lahat yan. Okay? Now, can we open our Bible? Kayo na nanayaran sa inyong matahanan. Buksan po natin ang ating mga Biblia at samahan niyo po akong basahin ang ating teksto sa umagang ito. John chapter 13, verse 34 to 35. Sa Tagalog 1:13, versikulo 34 hanggang 35. It says, "A new command I gave you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another." May the Lord bless His word as we have read it. Let us pray. Father, thank you so much, O God, for this morning, O God, that we come together, O Lord Jesus, to listen to your word. I ask you, Holy Spirit, to be with us and bless this morning exaltation for all who are now listening. Bless them and let your Spirit speak to us. Thank you so much, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So makita po natin, this is the very character of Christ, of our God. Makikita po natin yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso ng ating Panginoon at ng ating Diyos na buhay, ay ito ay Kanyang binigay sa atin bilang regalo, na kung saan ay Kanyang pinangako doon sa Isaiah na magkakaroon ng Mesiyas na Kanyang ipapadala. Ginawa ng Diyos ito upang ang bawat isa ay maranasan ang pagmamahal ng Diyos na binibigay sa atin. At tayo mismo mga Kristiyano, tayong mga disipulo ng Diyos, ay kailangan po tayong marunong magmahal sa lahat ng parte ng ating buhay. Bilang mga Kristiyano, tayong lahat ay may mga marka.
Okay? Naniniwala po ba tayo? May mamarka po tayo bilang Kristiyano. At yung markang yan ay nananatili sa puso natin mula nung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon. Ang karakter ng Diyos ng pag-ibig ay dumadaloy sa atin. Unang-unang marka makikita po natin is, love one another is an act of following Jesus. Makikita po natin, kailangan po nating magmahalan. Kaya Jesus was saying in this verse, sa verse 34 and 35, He mentioned 3 times, love one another, love one another, love one another. Yan po ay dapat gampanan ng bawat isa. Sapagkat tayong lahat ay mayroong pag-ibig sa puso po natin. Di ba? Meron tayong pag-ibig sa puso po natin na kung saan yan ay dumadaloy dahil ang Diyos ay nasa sa atin at yan ay dadaloy sa lahat ng tao. Sa verse 34 and 35, ang sabi po rito, a new command I give you. Tingnan nung maigi, may utos po dito na binigay ang Diyos. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. 3 beses po niya, sinabi po yan sa verse 34 and 35. Magmahalan po tayo, mahalin natin ang ating mga kapwa na sinasabi po natin. No? Now, you can see here, hindi lang ito action lamang. Ito ay utos ng Diyos. Umpisa pa lamang na sinabi doon sa verse, a new command I give you. Utos po ng ating Panginoon yan sa ating lahat na kailangan tayo ay magmahalan. Hindi po ito suggestion. Okay? Every person na nandito ngayon, lahat tayo ay kailangan nating mahalin ang bawat isa. At ang pagsabing command ay wala po tayong gagawin, yan po ay utos ng Diyos sa atin. Pag ito ay utos, kailangan gampanan natin, gawin natin ang lahat ng bagay na inuutos ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At makita po natin dito, sabi nga ng Panginoon sa verse 34, as I have loved you, so you must love one another. Meron pong model. Kung alam nating lahat na si Jesus ay nasa puso natin, si Jesus na nagdadala ng pag-ibig sa puso niya, tayo rin po na nagdadala sa Kanya ay dapat ipakita natin sa lahat ng tao ang pag-ibig na yan na sinasabi. Alam niyo mga kapatid, hindi natin maaring sabihin na tayo ang mga Kristiyano at hindi tayo marunong magmahal. Hindi natin maaaring sabihin, ay naku, ayoko dyan sa taong niyaan. Marami siyang kasalanang ginawa. Hindi ko siya mamahalin. Yan po ay hindi po nating magagawa sapagkat inutos ng Diyos na tayo ay magmahalan. Learn to forgive na sinasabi. No? Magpakita po tayong lahat ng pag-ibig na yan. Gaano man ka kinaiinisan mo yung tao, or sabihin na natin merong taong gumawa sa atin na pagkakamali, ay kailangan nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Okay? So yan po makita po natin. Kaya nga sinabi ni Jesus, love one another, ito ang standard ng pagmamahal sa bawat isa. At si Jesus ay pinakita niya sa kanyang sarili, nung siya narito pa, na kung paano siya magmahal, ganon din dapat ang bawat isa na magmahal sa ating mga kapwa. No? So yun po number 1, love one another is an act of following Jesus. Kung meron tayong niyang pag-ibig sa puso natin, you are really follower of Jesus. Okay? Now, number 2, loving one another is an evidence of changed life. Ulitin ko, love one another is an evidence of changed life. Tama po ba? Yes, tama po yan. No? Tama po yan na kapag tayo ay marunong magmahal sa bawat isa,
ito ay ebidensya ng pagbabago ng buhay po natin. Di po ba? Before, hindi tayo marunong yan. Before, we hate those who do wrong to us. Sinasabi natin, bahala siya sa buhay niya, hindi ko siya patatawarin. But because you receive Jesus and the love of God is upon us, then dapat ipakita natin yaan sa lahat ng tao. Sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 10, sabi po riyan, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brothers and sisters. Tingnan niyo maigi. Tayo mga anak ng Diyos, nararapat lamang ay marunong tayong magmahal. Yan ang ebidensyang meron ka, mga kapatid. Yan ay ebidensyang meron tayo na kapag pinakita natin ang pag-ibig natin, ay naririyan na tayo ang buhay natin nagbabago. Di po ba? Kung tayo dati ay ang pangit ng buhay natin, yung mga lumang buhay natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin, tayong lahat ay nagbago ang ating pamumuhay kung bakit ngayon ay nandiyan ka at isang bagong nilalang na ginawa ng Panginoon sa atin lahat. Okay? So makita natin, yung pagbabagong yan na meron tayo ngayon, napakalawak at napakalalim ng pag-ibig natin sa puso sapagkat si Jesus ay nasa sa atin. Alam nyo, nung dating pagkatao natin na wala si Jesus, ang dami nating basura sa puso natin at isa riyan ay ang galit sa puso. Ngunit, nang si Jesus ay nasa sa atin na nagbago ang buhay natin at tayo ngayon ay natutong magmahal sa lahat ng tao. No matter what, ano bang ginawa ng tao sa atin ng kasamaan, di mo man gusto ang ugali ng taong yan, but still, we should love him because God is with us. Okay? So, yun po yung pangalawa. Pangatlo po is, loving one another is allowing God to work through me and in me. Yan. Ulitin ko, love one another is allowing God to work through me and in me. In 1 John chapter 4, verse 7 to 8, ang sabi po dyan is, another for love come from God. Everyone who loves has been born of God and know God. Whoever does not love does not know God because God is love. Tingnan niyo maigi. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Okay? So makita po natin na sinasabi diyan, pag ikay marunong tayong magmahal sa bawat isa, ay hinahayaan natin ng Diyos ay kumilos sa pamamagitan natin, papunta sa ibang tao or kumikilos ang Diyos sa atin. Okay? So, dalawa yan. Gumagawa ka ng kabutihan sa iba at ang Diyos ay gumikilos sa buhay natin lahat. Pakita natin yan po ay very evidence. No? Yan ay very evidence sa buhay natin ng Diyos ay may ginagawa sa atin. Amen po ba? Araw-araw may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. If we can do it, we can say that we are the disciple or Christian who believe in God. Mga kapatid, minsan gusto na natin talaga magalit at gusto na natin alisin yung pag-ibig sa puso natin dahil nakakainis yung taong yaan or anong sitwasyon ang ginawa sa buhay natin. But I want you to know this, people of God. Release those things and let the love of God be upon us. Okay? So, kung titignan po na magiging hindi panipaniwala dahil kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin,
at hindi mo ginagawa, ibig sabihin ay hindi tayo nag-ooperate sa Holy Spirit. Anong ibig sabihin po nito? If you say that I am a Christian, I should do it to let the love flow to all the people. Gusto mo man yan, galit ka man dyan sa taong yan, nakakainis man yan, still let the love of God flow inside of us upang makita po natin na tayo ay talagang tunay na Kristiyano at mga disipulo ng ating Panginoon. Okay? And next one is, loving one another is what Christians do. Ulitin ko, loving one another is what Christians do. Kung titingnan po natin, bilang sa Kristiyano, dapat nating ginagawa yan. Nang magmahalan tayo, mahalin natin ang ibang tao. Amen po ba? So sabi po sa 1 John 3:16, babasahin ko po ito. By this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our life for the brethren. So makita po natin, kung sinasabi natin mahal natin si Kristo at mahal natin yung mga tao. Okay? Mahal natin si Christ at mahal natin yung mga tao dahil yaan ang ginawa ni Jesus sa atin. Okay? Si Jesus, mahal tayong mga tao at tayong mga followers ni Christ, kaya nga tayo ay kailangan magmahalan sa bawat isa. Amen po ba? Yan po yung sinasabi po natin. Yan po ang simpleng exaltation natin sa umagang ito. Nagmumula sa John chapter 13, verse 34 to 35. No? Kailangan magmahalan po tayo. Bilang conclusion po, love is the major character in us. Sa atin, lahat tayong mga Kristiyano, yung pag-ibig na yan ay nararapat na rin sa puso natin. Yan ang tinitignan ng mga tao sa atin. Para sabihin na natin na, ay, ako'y isang tagasunod ni Kristo. Okay? Nabasa din po natin sa 1 Corinthians 13, verse 13. The love chapter na sinasabi po dyan, no, sa 13, verse 13. Ito po ang pinaka magandang sinabi dyan. And now, these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Yan ang pinakamatinding makikita natin na marka sa puso natin bilang isang Kristiyano, dapat marunong tayo magmahal. Amen? I hope you get a message of the Lord this morning, and na-bless kayo sa salita ng Diyos. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyong mensahe sa umagang ito. Lord God, inutos mo sa amin na dapat ay magmahalang kami. Dapat nararapat lamang na mahalin namin ang bawat isa, o Diyos Ama, dahil kapag inutos mo ay kailangan namin sundin ang bawat utos na iyong sinabi sa amin lahat. Hayaan mo mangyari sa amin, O Diyos, ang salita mo sa umagang ito at sa Kapaskuhan ito, O Diyos. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo patuloy mananalangin po tayo. Okay? Makikita niyo po sa ibaba ng inyong screen ang mga prayer po natin. Okay? So, sabi po dyan, let's pray for the John 13, 34 to 35 be in our heart. Tayo mismo, ipanalangin natin sa sarili natin. No? I-evaluate natin sa sarili natin. Maari minsan ay nawala tayo rito. Ngayon, hayaan mong ang verse 34 and 35 ay nasa puso natin. Okay? And also, number 2, let our heart be filled with Christ and love inside of us.
Number 3, pray for this moment of time. Itong pasyong ito at patungo na tayo sa bagong taon, ilang araw na lang po, na magpatawad po at tayo ay magkaroon ng pag-ibig sa puso po natin. And number 4, thank God for His love in us by giving Jesus to us. Yung kaligtasan binigay ng Diyos sa atin, ang regalong binigay ng Diyos, ay ating pasalamatan sa Diyos kung bakit tayo narito ngayon. And pray for, number 5, pray for each one of us to love one another. Ipanalangin natin ang bawat isa. Kung meron kayong alam na mga tao, just mention it to God and let God fill their heart with love na kaya na magmamahalan ang bawat isa. Okay? And number 6, pray for the radiance of Christ, leaders and workers. Okay? Dito sa ating church ay ipanalangin natin. And number 7, ipanalangin natin ang kapayapaan sa Pilipinas at Israel. Just continue to pray and bless our country and bless Israel. No? And ang huling-huling, number 8 is ipanalangin natin. Let's pray for the salvation of in China. Okay? In China, dahil hindi sila nakakilala sa ating Panginoon, ay hayaan nating may hayag ang salita ng Diyos sa kanila sa bansang China. Okay? So tayong lahat ay mananalangin po tayo. Just continue to pray. Okay? Hindi po ang mag-mention kung anong pagpe-pray na natin. Just continue to pray the prayer concern. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ama, dinadalangin po namin ang aming mga sarili, Father God, sa oras na ito. Ama, dalangin po namin, Father, that you will move in the mighty way, O God, and let the love that you have said, O God, na kailangan magmahalan kami, Lord God, kung sino man mga taong ito ay mamahalin po namin, Father. Lord, I pray, O God, na ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay maging pangunahin ang iyong pag-ibig sa puso namin, O Lord God. Father God, we know that this is a season of love, Father, because we remember the birth of Jesus Christ here in this earth, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na hindi maganda ay matanggal sa puso namin at kami ay magmahalan sa aming mga buhay, O Diyos Ama. Maraming salamat po, Panginoon. And we pray, Father God, that our heart, O God, be filled. Punuin mo, Ama. O Diyos, punuin mo, Lord God, ng buhay ni Kristo at hayaan mo ang pag-ibig na yan ay mag-uumapaw sa aming mga puso, Lord God, patungo sa ibang tao. Ama, wag mong pabayaan, O Diyos Ama, na ito'y mawala, Lord God. Let it be filled with Christ, O God, with your Spirit inside of us, and let each one of us, O God, to overflow the love inside of us for all the people, Lord God, na nasa aming kapaligiran, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Father, at alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang nanguna sa amin, O Lord God. Father, we pray during this season, Christmas season, O Lord God, where everybody, O Lord God, is happy, Father God, I pray, Lord God, that you will be the one, O Lord God, to move upon our heart, O God. Gamitin mo ang panahon na ito, O Diyos, upang lahat po, Panginoon, ng puso ay magbago, upang ang lahat, O Lord God, marunong magpatawad, Panginoon Diyos Ama. Lord, sa mga kapatid po namin, O Lord God, o sino man, O Lord God, ngayon na nanalangin, Panginoon Diyos, hayaan mong palambutin ang mga puso, O Lord God, sa mga taong hindi nagkakasundo, sa mga pamilya, O Lord God, na hindi nagkakasundo, hinihiling po namin na samahan niyo po sila, O Diyos, at hayaan mong ang banal na Espiritu Santo ang siyang kikilos sa puso ng bawat isa upang, Lord God, mapunuan ng pag-ibig ang aming mga puso, O Diyos.
Maraming salamat po, Father God, sa oras na ito, Father. And Father, we pray, O God, we thank you, Lord Jesus. Ama, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, ang aming Diyos, sa pagbigay mo ng regalo na si Heso Kristo sa amin. Lord God, salamat, Ama, sa kaligtasan na meron po kami, Panginoon. Hayaan mong ang ginawa mo, O Diyos, Ama, sa pagligtas niyo po sa amin, O Diyos, ay tumimo sa aming mga puso. At Lord God, ay lagi naming maalala na Ikaw aming tagapagligtas at Panginoon sa buhay po namin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Father God. Father, hayaan mo, Panginoon, ang bawat miyembro ng Radiance, O God, bawat isa sa amin, Father God, ay punuin mo ng puso mo po namin ng punong-puno ng pag-ibig, O Lord God, na marunong magmahal sa bawat isa, O Diyos. Father, I pray, O Lord God, that you release, Lord God, the love all over our heart, O God, towards those souls, O God, who needed you, towards those people, O God, that do something wrong in the heart, O God. And we pray, forgive, O Lord God, and let the love of flows all over our heart, O God, to love one another during this time and beyond, Father. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, O Diyos. Ama, maraming salamat po, Lord. We pray, Father, for the Radiance of Christ, O God, sa leaders, O Lord God, sa workers, O Panginoon. Hinihingi po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy, Lord God, na kumilos, O Lord Jesus, sa amin lahat. Father, the new leadership, O Lord God, Father God, from the pastors, O God, from going down to the cell leaders, to the workers, and the members, O God, lahat po na kami, Panginoon Diyos Ama, ay maglilingkod sa iyo at tutulong kami, Lord God, upang ang kaharian ng Diyos ay aming itaas. I pray, Father, that you bless, Lord God, our church, O God, the whole Radiance of God. I pray, Father God, na ikaw ang siyang kumilos, O Diyos, sa lahat-lahat sa amin, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Father. And Father, we remember, O Lord God, our nation, the Philippines, O God, at ang bansang Israel. Ama, pinapakawalan namin ang kapayapaan, O Diyos, Ama, sa Israel at sa bansang Pilipinas. Hayaan mo, Lord God, na Panginoon Diyos, ikaw ang siyang manguna sa amin, Father, and we pray, Father God, that you will continue to move in the mighty way. Hayaan mo, Diyos Ama, na Lord God, that the nation, O God, of the Philippines, O God, will be blessed, O Lord Jesus, because you are our God, and let there be peace all over Israel, O Lord God. Panginoon, alam po namin, O Diyos Ama, lahat ang nangyayari ay alam mo, nababatid mo. Hayaan mo, Father God, that Israel, O Lord God, will receive their peace, O God, and you will, and the wars will stop, O Lord God, in the name of Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ama, dinadalangin po namin, O Diyos Ama, ang bansang China, Father God. Lord, this is a communist country, O Lord God. Many people, O Lord Jesus, is looking for solution, O God. I pray, O God, that your word, O God, will continue to move all over China, Father God. Lord Jesus Christ, O God, ang salita mo, Panginoon, sa bawat mamamayan ng mga Chinese, O Lord God, ay makabasa ng iyong salita na malaya at hayaan mo, Diyos Ama, na silang lahat ay maligtas at hindi pipigilan, O Lord God, ng mga communists, O Lord God, sa pagpapoclaim ng salita mo sa bansang yaan. Maraming salamat po, Father God, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa umagang ito. Lord, alam po namin, narinig mo, natanggap mo ang lahat ng aming mga panalangin, kaya sa oras na ito ay aming pinasasalamatan ang kasagutan mo sa amin lahat, O Diyos.
Maraming salamat po, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Now, I want you to, I will show you one, nandyan po yan sa inyong screen. Sabi po dyan, this Christmas, we don't need more stuff. We need more love towards one another. Kaya lahat po tayo ay magmahalan po tayo, no? Mayroon tayong mga reunion ngayon sa mga darating na mga araw or sa Kapaskuhan. Share it, oh God. Share the love of God to one another. Amen? So, maraming salamat po sa inyo lahat at maligayang Pasko po sa bawat isa. Tayong lahat ay sama-samang maalala ang kapanganakan ni Jesus na kung bakit tayo ay mayroong kaligtasan ngayon ay dahil sa regalo ng Diyos sa atin na si Jesus. Siya ang tunay na diwa ng Pasko. Okay, maraming salamat po. And of course, just reminding you, tomorrow, December 24, meron pong service. Sama-sama po tayong pumarito at sambahin ang Diyos na buhay sa ganap ng 10:00 ng umaga. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos na buhay.